Ako si Ahmad Al-Khalil, ang may-ari ng 40 palapag na skyscraper sa Dubai, may-ari ng dalawang 7-point star na hotel, at ng yate na mahigit 100 metro ang haba. Tuwing umaga, nagigising ako sa aking silid na kasing laki ng football field, tinitingnan ang artipisyal na dagat na ipinagawa ko, at bumubuntong hininga. Bakit naman traffic na naman ngayon? Mula sa 80 palapag ng gusali, tanaw ko ang Sheikh Zayed Road kung saan mahahabang pila ng mamahaling sasakyan ang nakahinto. Nagreklamo ang aking driver. Mga van na naman po ng mga Filipinong trabahador, sir. Tumango ako. Ang mga Filipino, mga construction worker, tagalinis, nagtitinda ng pagkain sa bangketa. Dumaan sila rito ng milyon-milyon. Binuo ang matatayog na lungsod na ito, ngunit bakit kailangang magmaneho ng napakabagal? Binuksan ko ang bintana at ang amoy ng usok ng tambutso, hinaluan ng kakaibang amoy ng mga lutuing Pinoy, ang lumutang, ang amoy na pinakakinainisan ko. Umiwas ka, dumaan tayo sa ibang daan, utos ko sa driver. Lumiko kami sa isang maliit na eskinita. Doon ko siya unang nakita, isang maliit na Filipina, sun-kissed balat dahil sa araw, nakatayo sa harap ng isang maliit na glass display case. May sulat kamay na karatula, putumaya at mangga, 8 dirhams. 8 dirhams, ang halaga ng kalahating tasa ng kape na itinatapon ko tuwing umaga. Sumandok siya ng putumaya sa isang plastik na plato, binuhusan ng gata, inilagay ang ginintuang dilaw na hinog na mangga at iniabot sa isang customer. Tinitigan ko siya sa bintana ng kotse. Nakakainis. Bakit kailangan niyang magtinda ng ganyan sa Dubai, isang lungsod ng karangyaan? Bakit hindi na lang siya bumalik at magbenta sa Pilipinas? Umusad ang sasakyan. Agad ko siyang nakalimutan hanggang sa makalipas ang 3 araw, may mahalaga akong meeting sa sarili kong hotel, isang kontrata nagkakahalaga ng 6 bilyong dirhams para sa isang marangyang condo project sa tabing dagat, kasama ang mga partner mula sa Europa. Naglakad ako sa lobby, muli, sumalubong sa ilong ko ang amoy ng gata. Siya na naman. Nakatayo sa sulok ng lobby, ang maliit na glass display case ay nakalagay sa isang cart. Mahaba ang pila ng mga hotel guest na nakapila. Kumunot ang noo ko. Sino ang nagpahintulot na magbenta ng ganoong bagay sa hotel ko? Tumakbo, palapit ang manager, namumutla ang mukha. Sir, hiling po ng mga bisita. Sabi nila, gusto nilang kumain ng tunay na Filipinong pagkain, paliwanag niya. Tiningnan ko ang pila, may mga Europeo, Hapon, Ruso. Lahat sila nakangiti, may hawak na maliliit na plato. Pakiramdam ko, sinampal ako. Ang isang bagay na 8 dirhams ay ginagawang palengke ang aking 7-point star na hotel. Lumapit ako sa kanya, balak kong utusan siyang magligpit. Ngunit tumingala siya at ngumiti sa akin. Isang tunay na ngiti, hindi ang ngiti ng mga sinanay na empleyado ng hotel. Magandang araw po, malinaw ang boses niya. Gusto niyo po bang tikman? Ang putumaya at mangga ngayon, napakatamis ng mangga. Natigilan ako. Walang sinuman sa Dubai ang nagsalita sa akin ng ganoon. Parang hindi ako ang may-ari ng hotel, parang isa lang akong ordinaryong tao. Umiling ako at lumayo, ngunit sumusunod pa rin sa akin ang amoy ng gata. Sumakay ako sa elevator papunta sa penthouse. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang telepono at naghanap ng puto maya at mangga. Nakakita ako ng daan-daang video. Nakita ko ang mga tao sa buong mundo na pinag-uusapan ito. Nakita ko ang isang Michelin star restaurant sa Paris na nagbebenta nito sa halagang 200 euros. Pinatay ko ang telepono. Pakiramdam ko, tanga ako, ngunit hindi pa rin ako tumatanggap. Naniniwala pa rin ako na ang magandang bagay ay dapat mahal, ang mabuting tao ay dapat mayaman, at ang mga Filipino ay dapat manatili lang sa kani-kanilang lugar. Wala akong ideya na sa loob ng ilang araw, ang babaeng iyon ay magpapaluhod sa akin sa kanyang harapan, sa harap ng buong mundo, at magiging isang viral clip na magugulat sa Europa. Sa ika-4 na umaga, nagising ako sa masamang balita. Nagpadala ng mensahe ang partner ko mula sa Switzerland. Kailangan naming i-postpone muna ang pagpirma sa kontrata. Ang dahilan, may bago kaming impormasyon tungkol sa lupa. Agad akong tumawag sa aking legal team. Ang sagot nila ay nagpalamig ng dugo ko. Ang plot ng lupa na bibilhin ko sa halagang 6 bilyong dirhams, peke ang mga dokumento.
Ang tunay na may-ari ay isang charity foundation ng Estado, hindi ang shell company na kausap ko, na scam ako. Ang nanloko sa akin ay isang dating partner, isang taong hinangaan ko noon dahil sa katalinuhan niya. Niloko niya ako at nailipat ko na ang 400 milyong deposit at ngayon ay maglalaho na siya kasama ang pera. Tumayo ako sa balkonahe ng penthouse, tinitingnan ang artipisyal na dagat na dati kong ipinagmamalaki. Ngayon, mukha itong kakaiba, peke. Tumawag ako sa world-class lawyer, tumawag sa Dubai Police, tumawag sa lahat ng taong dating nagpuri sa akin. Walang makakatulong dahil perpekto ang lahat ng dokumento, napaka-perpekto, nakakatakot, napaluhod ako sa sahig. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 45 taon na naramdaman kong napakaliit ko. Noong hapon na iyon, tumakas ako sa gusali ng walang nakakakita. Nagmaneho ako sa aking personal na kotse, walang patutunguhan. Lumiko ang sasakyan sa isang lumang kalsada, isang kalsada na hindi ko pa napupuntahan hanggang sa huminto ito sa harap ng isang maliit na palengke. Doon ko siya nakita ulit. Ate Nelia, nakalagay ang name tag sa luma niyang damit, Puto Maya at mangga ni Ate Nelia. Nagliligpit na siya, inilalagay ang glass display case, nagpupunas ng lamesa. Huminto ako at lumabas ng sasakyan nang hindi ko namamalayan. Hindi pa sarado, di ba? Automatiko akong nagsalita. Tumingala siya, ngumiti ng malawak tulad ng dati. Sarado na po, sir, pero kung gutom kayo, may natira pa po akong isang plato. Tiningnan ko ang maliit na plato. Maganda ang pagkakaluto ng sticky rice, gininto ang dilaw ang hinog na mangga at makapal ang gata. Kinuha ko ito gamit ang nanginginig na kamay. Umupo sa maliit na plastik na upuan sa tapat ng tindahan. Kumain ako ng unang kagat. Matamis, malinamnam, bahagyang maalat mula sa gata, at may masarap na amoy ng Pilipinong mangga na hindi ko alam na umiiral. Naubos ko ang isang plato nang hindi nagsasalita. Nagtanong si Ate Nelia ng mahinahon, "Masarap po ba?" Tumango ako. At pagkatapos, kusa na lang dumaloy ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pagod, siguro kahiya-hiya, o siguro naramdaman ko lang na ang plato ng Puto Maya at mangga na 8 dirhams ay mas mahalaga kaysa sa 400 milyong dirhams na nawala sa akin. Iniabot ni Ate Nelia ang tissue. Hindi nagtanong, ngumiti lang. "Mukhang pagod po kayo ngayon, sir." Pinunasan ko ang luha ko at ikinuwento sa kanya. Ikinuwento ko ang lahat nang hindi ko namamalayan na niloko ako, na malapit na akong mawalan ng lahat, na mapapahiya ang pamilya ko. Tahimik na nakinig si Ate Nelia, hindi naghusga, hindi nagulat. Nang matapos ako, isa lang ang sinabi niya. "Nakita ko po ang nanloko sa inyo. Natigilan ako. Kahapon lang po. Bumili siya ng 2 plato ng Puto Maya at mangga. Sabi niya, ibibigay niya sa malaking amo niya." Nagtanong ako, nanginginig. Anong suot niya? Inilarawan siya ni Ate Nelia ng eksakto. Puting polo shirt, Ray-Ban na sunglasses, sapatos na gawa sa balat ng buwaya. Ang parehong taong nanloko sa akin. Nagtanong pa ako, ano pa ang sinabi niya? Sumagot si Ate Nelia. Nagtelepono siya buong oras. Sabi niya, dumating na ang deposit at pipirmahan ang kontrata sa loob ng 4 na araw. Tanga talaga ang malaking amo na yon, sabi niya. Nanginginig ako. Dinukot ni Ate Nelia ang luma niyang telepono. Na-record ko po ang boses niya. Baka po kasi hindi siya magbayad. Pinindot niya ang play. Ang boses ng lalaki ay malinaw. Binabanggit ang pangalan ko, ang pangalan ng kumpanya, ang account number na pinaglipatan ng pera. Kumpleto ang ebidensya. Tiningnan ko si Ate Nelia, ang maliit na babaeng nagbebenta ng Puto Maya at mangga sa halagang 8 dirhams bawat araw. Iniligtas niya ako. Iniligtas ang aking negosyo, iniligtas ang aking apelido, iniligtas ang lahat. Tumayo ako, lumuhod sa maruming sahig ng palengke. Humihingi ako ng tawad, nanginginig ang boses ko. Humihingi ako ng tawad dahil hinamak kita. Humihingi ako ng tawad dahil naisip ko na wala kang halaga. Nagulat si Ate Nelia, dali-dali akong hinila patayo. Huwag po kayong gumawa ng ganyan, sir. Ginawa ko lang po ang tama, pero tumanggi akong tumayo. Nagsimulang mag-video ang mga tao. 10 telepono ang nakatutok sa akin, nakatutok kay Ate Nelia. Ang clip ay na-upload sa loob ng 10 minuto. Ang Dubai billionaire lumuhod.
humingi ng tawad sa Filipinang tindera ng puto maya at mangga. Sa isang gabi, umabot sa milyon ang views. Nagulat ang Europa. Sabay-sabay na nagbalita ang BBC, CNN, Al Jazeera. Pero wala na akong pakialam noon. Ang pinag-aalala ko lang ay ang maliit na babaeng nagturo sa akin na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa pera kundi sa puso. At ang puso niya ay mas malaki pa kaysa sa aking skyscraper. Noong gabing iyon, umuwi ako ng mas magaan ang puso, ngunit ang utak ko ay puno pa rin ng tanong, bakit hindi ko nakita? Bakit hindi ako nakinig? Bakit naisip ko na ang mga taong nagtitinda sa tabi ng kalsada ay hindi karapat-dapat tingnan sa mata? Binuksan ko ang telepono. Ang clip ko na nakaluhod sa harap ni Ate Nelia ay ibinabahagi na sa buong mundo. Bumabaha ang mga comment mula sa Europa. Ang Arab billionaire umiyak dahil sa puto maya at mangga. Ito ang tinatawag na soft power. Ang Pilipinas ay hindi gumamit ng baril, ngunit napanalunan ang puso ng buong mundo. Nagbasa ako, ngumingiti habang lumuluha. Kinabukasan, kinansela ko ang lahat ng meeting. Nagmaneho ako pabalik sa palengke. Nakatayo pa rin si Ate Nelia doon, ngunit sa pagkakataong ito, mahaba ang pila, umaabot sa 100 metro. Mga reporter, turista, mga Arabo, lahat sila may hawak na telepono, kumukuha ng larawan. Mukhang pagod si Ate Nelia, ngunit nakangiti pa rin. Naglakad ako sa gitna ng maraming tao patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi bilang may-ari ng hotel, kundi bilang isang taong gustong humingi ng tawad ng totoo. Ate Nelia, mahina akong tawag sa pangalan niya. Tumingala siya, nanlaki ang mata. Bumalik po kayo, sir? Inabot ko ang kamay ko. Hinawakan ang kamay niya. Ang kamay na magaspang dahil sa araw-araw na pagsandok ng sticky rice. Gusto kong pakinggan ang kwento ni Ate Nelia. Gusto kong malaman kung paano siya nakarating dito. Huminto si Ate Nelia sa pagsandok ng sticky rice. Tumingin sa mataas na tumpok ng mangga at nagsimulang magkuwento. Dumating po ako sa Dubai 5 taon na ang nakalipas. 23 anyos po ako noon. Namatay po ang tatay ko, nagkasakit ang nanay ko, at punong-puno kami ng utang. Sabi po ng kaibigan ko, marami raw trabaho dito. Ikinuwento niya ng mahinahon, parang kwento ng ibang tao. Nang dumating ako sa unang araw, na-scam po ako. Kinuha po ng ahensya ang lahat ng pera ko sa ticket, iniwan akong mag-isa sa airport. Walang pera, walang telepono. Nakaramdam ako ng panghihinayang. Naglakad po ako palabas ng airport. Nakita ko po ang tindahan ng chicken rice ng isang Filipino. Binigyan po ako ng may-ari ng libreng pagkain sa loob ng 3 araw. Pinatulog ako sa kusina at tinuruan akong gumawa ng puto maya at mangga. Ngumiti siya. Sabi niya, mahal ang Pilipinong mangga kahit saan mo ibenta, pero kung gagawin natin, mas mura nating maibebenta. Nagtanong ako, bakit hindi ka na lang bumalik sa Pilipinas? Umiling si Ate Nelia. Wala na po akong babalikan doon. Dito po, nagpapadala ako ng 10,000 peso sa nanay ko bawat buwan. Naoperahan na po siya. Nakatapos na po ang kapatid kong lalaki sa high school. Sa loob ng 2 taon, papasok na siya sa military academy. Huminto siya sandali. Naisip ko po noon na ang Dubai ay dream city. Pero nang tumira ako, nalaman ko na ito ay isang lungsod na kumakain ng tao. Natahimik ako. Pero hindi po ako nagagalit kahit kanino. Kasi po, lahat ng tao dito ay nahihirapan din, sadyang nakalimutan lang ng ilan na naghirap din sila. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ko. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko na nagbebenta ng engine oil ang tatay ko sa palengke. Nakalimutan ko na naglalaba ng damit ang nanay ko para sa mga dayuhan. Nakalimutan ko na naglalakad akong walang tsinelas papuntang eskwelahan. Nakalimutan ko ang lahat hanggang sa ipaalala sa akin ng maliit na babaeng ito gamit ang isang plato ng puto maya at mangga na 8 dirhams. Nagtanong ako sa kanya, naisip mo na bang magbukas ng malaking tindahan? Bahagyang tumawa si Ate Nelia. Naisip ko po sir pero gusto ko na po ito. Nagbebenta lang ako ng 100 plato bawat araw, sapat na po para suportahan ang pamilya ko. Nakakangiti po ako sa lahat ng customer. Kapag sinabi nilang, ito ang pinakamasarap sa Dubai, masaya na po ako. Tahimik akong nakatayo ng matagal at pagkatapos ay nagdesisyon akong gawin ang hindi ko pa nagagawa.
Hinubad ko ang aking Rolex na nagkakahalaga ng 3 milyong dirhams at inilagay sa mesa. Ipagbili mo, gamitin mo ang pera para bayaran ang utang. Ibigay mo sa nanay mo. Ibigay mo sa kapatid mo para sa pag-aaral. Nagulat si Ate Nelia at umatras. Hindi po, sir. Napakamahal po niyan. Ngumiti ako, ang una kong tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Hindi yan mahal. Hindi yan mahal kumpara sa natutunan ko sa iyo. Paulit-ulit na umiling si Ate Nelia. Hindi ko po tatanggapin ang pera nyo. Masaya na po ako na bumalik kayo sa pagiging mabuting tao. Ang salitang mabuting tao ay muling nagpadaloy ng luha ko. Dinampot ko ang telepono ko at nag-selfie kami ni Ate Nelia. In-upload ko sa aking personal na Instagram ang caption, "Ngayon, natuto ako mula sa pinakamaliit na guro, ngunit may pinakamalaking puso. Ang putumaya at mangga na 8 dirhams ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera na naipon ko." Sa loob ng isang oras, ang post na iyon ay ibinahagi ng 2 milyong beses. Ang buong mundo ay nagsimulang hanapin si Ate Nelia. Nagsimula silang hanapin ang tindahan ng putumaya at mangga sa lumang palengke. At nagsimula ako ulit bilang isang taong nakalimutan at pinaalalahanan ng kabaitan ng isang maliit na tao. Pero hindi pa tapos ang kwento. Noong gabing iyon, tumawag ang partner na nanloko sa akin, nanginginig ang boses. "May ebidensya ka ba, sir?" Ngumiti ako, tinitingnan si Ate Nelia na nagsasandok ng sticky rice para sa susunod na customer. "Oo." At nagmula ito sa taong hindi mo pinansin. Pindot ko ang video call at iniikot ang kamera kay Ate Nelia. Ngumiti siya sa kamera, nagbigay ng mano. "Magandang araw po." Tahimik ang kabilang linya. At iyon ang simula ng pinakamalaking paglilinis sa industriya ng real estate sa Dubai. Pero para sa akin, ang tunay na simula ay ang araw na kumain ako ng putumaya at mangga mula sa kamay ni Ate Nelia. At natutunan ko na ang Pilipinong mangga ay hindi lang isang prutas, kundi isang pinakamatamis na aral sa buhay. Pagkatapos ng 2 araw, alam na ng buong Dubai ang kwento namin ni Ate Nelia. Ang mga front page ng pahayagan ay naglalaman ng larawan ko na nakaluhod sa tabi ng cart ng putumaya at mangga. Ang headline, "Billionaire Al-Khalil lumuhod sa harap ng Filipinang tindera ng putumaya." Hindi ako nagalit, ipinagmamalaki ko. Ngunit ang sumunod ay isang malaking problema. Ang dating partner na nanloko sa akin, si Mr. Hassan Al-Qasim, ay nagpadala ng mga tao para takutin ako sa bahay, nagpadala ng lawyer para takutin si Nelia na kasuhan siya, at nagpakalat ng chismis na nabaliw daw ako dahil sa isang tindera. Ngumiti ako at tinawagan si Ate Nelia. "Takot ka ba?" Mahina siyang tumawa. "Takot po, sir. Pero mas takot po ako na malaman ng nanay ko na masyado akong nagtatrabaho ng gabi." Tumawa ako kasama niya. "Ito ang una kong tunay na tawa sa loob ng maraming taon. Susunduin kita bukas. Magkasama tayong magrereklamo sa pulis." Kinabukasan, nagmaneho ako ng isang lumang Toyota pickup truck, isang bagong binili kong sasakyan, walang special plate, para sunduin si Ate Nelia sa palengke. Sumakay siya sa kotse, nakasuot ng ordinaryong damit, may dalang lumang folder ng mga dokumento. "Inihanda ko na po ang lahat ng ebidensya, sir. Pati po ang clip niya na bumili ng 3 pang beses." Tiningnan ko siya nang may paggalang. Sa istasyon ng pulis, naghihintay na si Mr. Hassan, kasama ang 3 lawyer na nakadamit ng magara, nakangiti ng may pangungutya. "Ikaw, Al-Khalil, magrereklamo sa akin gamit ang ebidensya mula sa isang tindera?" Malakas niyang sinabi para marinig ng mga pulis. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang folder na ibinigay ni Ate Nelia, video clips, voice recordings, transfer slips, pati na ang mga line messages niya sa kanyang tauhan. Namutla ang mga pulis nang makita. Nakangiti pa rin si Mr. Hassan hanggang sasabihin ng pulis ang isang pangungusap. "Mr. Al-Qasim, inaresto ka sa kasong fraud at money laundering." Nagulat siya at umatras. Dali-daling tumakas ang mga lawyer. Tahimik na nakatayo si Ate Nelia, nagbigay ng mano sa mga pulis. "Salamat po." Tiningnan ko siya at mahinang sinabi, "Ikaw ang hero ko." Umiling siya. "Ginawa ko lang po ang itinuro ni nanay. Kung may nakita kang mali, huwag mong baliwalain." Kumalat ang balita sa loob ng 1 oras.
Filipinang tindera ng puto, Maya, tumulong makahuli ng malaking magnanakaw sa Dubai. Binaha ang tindahan ni Ate Nelia. Umabot sa kalsada ang pila. Dumating ang reporter mula sa CNN para gumawa ng documentary. Dumating ang Michelin star chef mula sa Paris para humingi ng recipe. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang biglang pagdami ng donation mula sa mga taga-Dubai, mula sa mga Filipinong overseas, mula sa buong mundo. Umabot sa 10 milyong dirhams sa loob ng 3 araw. Nag-anunsyo si Ate Nelia sa isang live stream, "Gagamitin ko po ang lahat ng pera para magtayo ng libreng eskwelahan ng pagluluto ng Filipino cuisine para sa mga foreign workers sa Dubai. Para po may propesyon silang maiuuwi sa kani-kanilang bansa." Tumulo ang luha ko habang nakikinig. Nag-anunsyo ako, magdaragdag ako ng 50 milyon pa at magbibigay ako ng lupa sa sentro ng lungsod para itayo ang Nelia Institute, isang eskwelahan na hindi lang magtuturo ng pagluluto, kundi magtuturo din sa mga tao na huwag kalimutan ang kanilang pinanggalingan. Ang groundbreaking ceremony ay ginanap makalipas ang 1 linggo. Mayroong 1,000 tao ang dumalo. Puno ng Pilipinong bandila ang lugar. Tumayo ako sa tabi ni Ate Nelia, suot ang parehong damit na suot niya sa pagtitinda. Nagtanong ang reporter, "Naisip mo ba na mangyayari ito, sir?" Tiningnan ko si Ate Nelia at sumagot, "Naisip ko dati na ang himala ay ang pagtatayo ng 100 banpalapag na gusali. Pero ngayon, alam ko na. Ang tunay na himala ay ang mga maliliit na tao na hindi kailanman sumusuko at may puso pa rin para tumulong sa iba." Ngumiti si Ate Nelia at mahinang sinabi sa akin na ako lang ang nakarinig. "Sabi niyo po dati, 8 dirhams lang ang puto, maya at mangga. Ngayon po, binago na nito ang buhay ng buong lungsod." Yumuko ako, nagbigay ng mano sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang billionaire, kundi bilang isang estudyante. At ng araw na iyon, ang Pilipinong mangga ay hindi lang isang prutas sa plato, kundi naging simbolo ng pag-asa na kahit ang disyerto ng Dubai ay kailangang payagan itong lumago. Pagkatapos ng 1 buwan, ang Nelia Institute ay isa pa ring canvas banner na nakatali sa bakod ng construction site, ngunit ang pangalan nito ay sikat na sa buong gitnang silangan. Tumigil ako sa pagsusuot ng mga suit na nagkakahalaga ng daan-daang libong dirhams. Pinalitan ko ng puting t-shirt at jeans. Nagtutungo ako sa palengke tuwing umaga. Tinutulungan si Ate Nelia sa pagsandok ng sticky rice. Ang mga Filipinong trabahador na dati kong hindi pinapansin ay nagsimulang lumapit at bumati sa akin, "Magandang araw po, Sir Al-Khalil." At nagbibigay sila ng mano ng may ngiti. Nagbigay ako ng mano sa lahat dahil ngayon, alam ko na. Ang mano ay hindi pagsuko, kundi pagkilala na pantay-pantay ang lahat. Isang gabi, tinutulungan ko si Ate Nelia na maghugas ng plato. Mahina siyang nagsalita. "Alam niyo po ba, sir, na minsan, naisip ko pong magpakamatay?" Natigilan ako. Nanginginig ang kamay ko na may hawak na plastik na plato. Nagpatuloy si Ate Nelia sa pagkukuwento ng walang bahid ng kapaitan. "Noong unang taon ko po sa Dubai, nagtrabaho ako sa construction, 18 oras bawat araw. Ang suweldo ko po ay 5,000 dirhams, pero kinuha po lahat ng ahensya. Ang natira po sa akin ay 20 dirhams bawat araw, sapat lang para makabili ng 1 beses na pagkain." Huminto siya sa paghugas ng plato, tumingin sa kalsada kung saan dumadaan ang mga mamahaling kotse. Isang gabi, nakatayo ako sa tulay. Naisip ko po, kung mamatay ako dito, makukuha ng nanay ko ang insurance. Tumulo ang luha ko habang nakikinig. "At bakit hindi mo ginawa?" Ngumiti si Ate Nelia, ang pinakamaliwanag ng ngiti na nakita ko. "Dahil may isang Filipinong trabahador po na dumaan, nakita akong umiiyak. Binigyan niya ako ng 1 plato ng puto, maya at mangga. Sabi niya, 'Kumain ka muna, bukas mo na lang isipin ulit.'" Tumawa siya ng mahina. Kaya kumain po ako at naisip ko, kung masarap pa rin ang puto, maya at mangga, hindi pa siguro masama ang buhay ko. Yumuko ako. Tumulo ang luha ko sa lababo. Bahagyang tinapik ni Ate Nelia ang likod ko. "Huwag po kayong umiyak, sir. Ikinuwento ko po ito para sabihin sa inyo na kung minsan, ang maliliit na bagay ang nagliligtas ng buhay ng tao." Noong gabing iyon, umuwi ako, binuksan ang bintana ng kotse, hinayaang pumasok ang hangin ng disyerto.
Huminto ako sa tulay na iyon, ang tulay kung saan tumayo si Ate Nelia. Lumabas ako sa kotse, tinitingnan ang artipisyal na ilog na dati kong ipinagmamalaki at nagbigay ako ng mano bow, respectful gesture. Nagbigay ako ng mano sa lahat ng taong tumayo doon. Nagbigay ako ng mano sa lahat ng taong nawalan ng pag-asa. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko nahahayaang may tumayo doon ng mag-isa. Kinabukasan, nag-anunsyo ako ng malaking balita. Ibibigay ko ang lahat ng lupa na binili ko para sa Marangyang Kondo para gawing abot-kayang pabahay para sa mga foreign worker. At magtatayo ako ng libreng ospital na tinatawag na Philippine Mango Hospital na magpapagamot sa lahat ng hindi nagtatanong ng passport. Ang balitang ito ay nagpagulo sa industriya ng real estate sa Dubai. Tumawag ang mga investor para murahin ako. Bumagsak ang stock ng kumpanya ko. Pero wala akong pakialam dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong mayaman ako talaga. Mayaman sa kaligayahan, mayaman sa kahulugan, at mayaman sa pagkakaibigan mula sa isang maliit na taong hindi ko pinansin. Sumama si Ate Nelia sa press conference, nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng Filipiniana, may hawak na plato ng puto maya at mangga. Nagtanong ang reporter, "Ano ang nararamdaman mo na binago mo ang buhay ng isang billionaire?" Sumagot si Ate Nelia ng maingiti, "Hindi ko po siya binago, sir. Binago niya po ang sarili niya. Inaabot ko lang po sa kanya ang isang plato ng puto maya at mangga." Ngumiti ako at itinaas ang mikropono. "Ngayon, gusto kong sabihin sa lahat na kung may hinamak ka, kung naisip mo na wala siyang halaga, subukan mong kumain ng puto maya at mangga mula sa kamay nila. Malalaman mo na ang tunay na kadakilaan ay wala sa 100 palapag na gusali, kundi nasa puso ng isang taong hindi kailanman sumusuko, malakas na pumalakpak ang mga tao." At ng araw na iyon, ang Pilipinong mangga ay hindi lang isang prutas, kundi naging simbolo ng bagong simula para sa milyon-milyong tao, kasama na ako. Mabilis na lumipas ang 3 buwan, nagbukas ang Nelia Institute para sa unang batch, 200 estudyante. Lahat sila ay mga foreign worker na dati ring hindi pinansin. Naging guro ako. Nagtuturo ng business ethics, isang subject na hindi ko kailanman pinag-aralan pero ngayon ay tinuturo ko mula sa puso. Isang araw, pagkatapos ng class, naglakad ako sa training kitchen. Nakita ko si Ate Nelia na tinuturuan ang isang Pakistaning binata na maghiwa ng mangga. "Hindi ganyan, anak. Kailangan mong islant ng bahagya ang kutsilyo para hindi madurog ang laman." Tumango ang binata, ginaya, at ngumiti ng malawak nang makakuha ng perpektong hiwa. Tumayo ako at pinanood sila. Naalala ko ang sarili ko 4 na buwan na ang nakalipas. Ang taong nag-utos na paalisin ang tindera mula sa hotel. Lumingon si Ate Nelia, ngumiti. "Sakto po kayo, sir. May espesyal po tayong bisita ngayon." Kumunot ang noo ko. Dinala niya ako sa maliit na meeting room. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaki na may puting buhok, simple ang damit, ngunit matalas ang tingin. Mahinang sabi ni Ate Nelia, "Subukan niyo pong hulaan kung sino siya." Tinitigan ko ang matanda, nagulat ako at umatras. Siya ang dating construction worker sa site ko, 20 taon na ang nakalipas. Ang taong pinagalitan ko dahil mabagal, ang taong binawasan ko ng suweldo dahil nahuli. "Magandang araw po, Sir Al-Khalil," malat ang boses niya. Nagbigay ako ng mano agad, kusa na lang dumaloy ang luha ko. "Kapatid, saan ka nagpunta?" Ngumiti siya. "Pagkatapos niyo po akong tanggalin, umuwi po ako sa Egypt. Nagbukas ako ng maliit na coffee shop. Napagtapos ko po ang 4 na anak ko sa universidad. Ang panganay ko po ay engineer na ngayon dito sa Dubai." Huminto siya sandali. "Bumalik po ako dahil nakita ko ang balita. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo." Naguluhan ako. "Magpasalamat sa ano po?" "Salamat po at tinanggal niyo ako. Kung nanatili po ako dito, baka namatay na ako sa sobrang trabaho. Pero ang pagkatanggal niyo sa akin ay nagbigay daan para magsimula ako ulit. At ngayon, mas masaya po ako kaysa noong worker pa ako." Yumuko ako, tumulo ang luha ko sa sahig. Bahagyang tinapik ni Ate Nelia ang likod ko. "Kita niyo po, sir, minsan, ang pagkakamali po natin ay nagiging biyaya ng iba." Pinunasan ko ang luha ko at niyakap ko ng mahigpit ang lalaking iyon. Noong gabing iyon, dinala ko si Ate Nelia sa dating hotel ko.
ang hotel na nagbabawal magbenta ng puto maya at mangga. Inutusan ko ang chef na gumawa ng puto maya at mangga at iserve sa lahat ng mesa ng libre. Lahat ng bisita ay nakangiti. Nag-uunahan ang mga bata na kumain. Itinaas ko ang aking wine glass. Nag-anunsyo sa lahat ng nasa dining room. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na ang puto maya at mangga na kinakain ninyo ay hindi gawa ng Michelin chef, kundi gawa ng pinakadakilang guro ko, si Ate Nelia. Pumalakpak ang lahat na mula si Ate Nelia, nagbigay ng mano sa lahat. Noong gabing iyon, sumulat ako ng liham sa anak kong lalaki, ang anak kong nag-aaral sa England at hindi ako tinawagan mula nang lumabas ang balita. Anak, tinuruan kita dati na ang tagumpay ay pera, pero nagkamali ako. Ang tunay na tagumpay ay ang makasalo sa pagkain ng puto maya at mangga ang mga taong hinamak natin at malaman na mas magaling sila kaysa sa akin. Pinindot ko ang send. Makalipas ang 10 minuto, tumawag ang anak ko. Dad, gusto ko pong umuwi. Gusto ko pong tulungan kayo sa Nelia Institute. Umiyak ako sa telepono, umiyak na parang bata. Si Ate Nelia na nakatayo sa tabi ko ay ngumiti at nagsalita. Bukas po, tuturuan ko kayong gumawa ng puto maya at mangga para makagawa kayo para sa anak nyo. Tumango ako. At noong gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa loob ng maraming taon dahil naramdaman ko na ang buhay na dati kong walang laman ay punong-puno na ngayon ng Pilipinong mangga at ng puso ng isang maliit na tao na nagbago sa akin ng tuluyan. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang Nelia Institute ay hindi na lang isang eskwelahan ng pagluluto. Ito ay naging sentro ng pag-asa. Nakapagtapos na ang unang batch ng 200 estudyante. Lahat sila ay nagbukas ng sarili nilang negosyo. Ang ilan ay bumalik sa kani-kanilang bansa. Ang ilan ay nanatili pa rin sa Dubai, ngunit lahat sila ay may parehong ngiti. Sa graduation ceremony, tumayo ako sa stage, nakasuot ng patadyong na binili ni Ate Nelia, may hawak na mikropono, nanginginig ang kamay. Ngayon, hindi ako nandito bilang may-ari ng institute, kundi bilang isang estudyante ni Ate Nelia at ng lahat ng narito. Lumingon ako kay Ate Nelia, nakatayo siya sa tabi ng stage, nakasuot ng indigong Filipiniana, may hawak na sampaguita garland. 6 na buwan na ang nakalipas, naisip ko na dakila ako dahil may 100 palapag akong gusali. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na dakila ay ang taong nakatayo at nagtitinda ng puto maya at mangga sa 100-degree na sikat ng araw, ngunit nakangiti pa rin sa bawat customer. Malakas na pumalakpak ang mga tao. Inimbitahan ko si Ate Nelia sa stage at ibinigay ko sa kanya ang mikropono. Kinuha niya ang mikropono gamit ang nanginginig na kamay, nagsalita gamit ang malinaw na boses tulad ng unang araw. Hindi ko po naisip na ang pagtitinda ng puto maya at mangga ay makapagbabago ng buhay ng kahit sino. Naisip ko lang po na kung magpapakabuti ako araw-araw, babalik sa akin ang kabutihan. Huminto siya sandali, tumingin sa lahat ng estudyante. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na kahit saan kayo nanggaling, kahit gaano pa kayo hinamak, basta huwag niyo lang hamakin ang sarili ninyo, kaya niyong baguhin ang mundo. Lumingon siya sa akin at gusto ko ring magpasalamat kay Sir Al-Khalil dahil ipinakita niya sa akin na kaya ring magbago ang mga mayayaman kung magbubukas sila ng puso. Yumuko ako. Tumulo ang luha ko sa stage. Nagtapos ang seremony sa pagkain ng malaking palayok ng puto maya at mangga na tinulungan ng lahat ng estudyante na gawin. Kumain ako ng 3 plato. Kumain ako hanggang sa mabusog, ngunit gusto ko pa rin ng isa pa dahil pakiramdam ko bawat kagat ay nagtatanggal ng pagmamataas na nasa akin noon. Noong gabing iyon, nakaupo kami ni Ate Nelia sa labas ng institute, tinitingnan ang mga bituin na wala sa Dubai, pinalitan ng mga ilaw mula sa matatayog na gusali. Mahina siyang nagtanong, "Iniisip niyo po bang babalik kayo sa dati niyong pagkatao, sir?" Agad akong sumagot, "Hindi na, dahil ang dati kong pagkatao ay namatay na. Mula nang kumain ako ng unang plato ng puto maya at mangga mula sa kamay mo." Ngumiti si Ate Nelia at inabot ang isang maliit na plato. "Gusto niyo pa po ba ng isa? 2 mangga po ang nilagay ko ngayon." Kinuha ko ito ng may ngiti. At noong gabing iyon, sa ilalim ng neon light ng Dubai,
Ang mapagmataas na billionaire ay kumain ng putumaya at mangga kasama ang isang maliit na tindera, parang dalawang ordinaryong tao. Pero ang puso namin ay mas malaki pa kaysa sa buong disyerto. At iyon ang rurok ng pagbabago bago dumating ang malaking bagyo. Dahil kinabukasan, darating ang pinakamasamang balita sa buhay ko. Balita na haharapin ni Ate Nelia ang katotohanan na kahit ako ay hindi makakatulong sa kanya. Kinabukasan, nagising ako dahil sa telepono na walang tigil sa pagtunog. Number mula sa Dubai Ministry of Interior. Sir Al-Khalil, may kailangan po tayong pag-usapan ng madalian. Dali-dali akong nagbihis, nagmaneho papunta sa government building. Naghihintay ang isang mataas na opisyal, seryoso ang mukha. Alam mo ba na ang Nelia Institute ay lumalabag sa batas ng paggawa ng matindi? Natigilan ako. Paano po? Inilagay niya ang isang makapal na folder sa mesa. Ate Nelia, o ang tunay niyang pangalan na Nelia Cruz Santos, ay walang tamang work permit mula pa noong unang taon. Naban siya sa bansa 5 taon na ang nakalipas dahil tumakas siya sa dating employer. Ngayon, kailangan namin siyang i-deport pabalik sa Pilipinas agad. Pakiramdam ko, tinamaan ako ng kidlat. Sandali lang po. Tinulungan niya akong hulihin ang masamang tao. Tinulungan niya ang lungsod na ito. Tinulungan niya ang libo-libong trabahador. Ide-deport niyo po ba talaga siya? Umiling ang opisyal. Ang batas ay batas, sir. Kung gusto mo siyang tulungan, kailangan mong magbayad ng fine na 4 na milyong dirhams at mag-apply ng bagong permit. Pero aabutin ng hindi bababa sa 2 taon ang proseso. Ibinigay ko agad ang check na 4 na milyon, ngunit ibinalik niya, hindi pa sapat. May nagreklamo na ang Nelia Institute ay nagpapalabas na masyadong maraming foreign worker ang nagtitipon-tipon. Panganib daw sa seguridad. Alam ko agad kung sino ang nasa likod nito, si Mr. Hassan Al-Qasim, ang taong tinulungan kong hulihin, na nakalabas na dahil sa bail at ngayon ay naghihiganti. Nagmaneho ako diretso sa Nelia Institute. Nakatayo si Ate Nelia sa harap ng pinto. 4 na immigration officer ang nakapaligid sa kanya. May hawak siyang maliit na bag, ang parehong bag na dinala niya nang dumating siya sa Dubai sa unang pagkakataon. Tumakbo ako palabas ng kotse, niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko hahayaang dalhin kanila. Ngumiti si Ate Nelia, ang pinakamalungkot na ngiti na nakita ko. Ginawa niyo po ang lahat, sir. Alam ko na po na darating ang araw na ito. Lumingon siya sa mga opisyal, nagbigay ng mano. Handa na po akong umuwi. Umiyak ako. Umiyak ng malakas sa harap ng institute. Ang lahat ng estudyante ay tumakbo palabas, umiiyak, niyayakap si Ate Nelia. Ang Pakistaning binata na tinuruan niyang maghiwa ng mangga ay lumuhod, umiiyak, "Nanay, huwag po kayong umalis." Hinaplos ni Ate Nelia ang ulo niya. "Kailangan mong maging magaling, anak. Tandaan mo, ang puto maya at mangga ay kailangang puno ang kagat." Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. "Huwag niyo pong kalimutan ang pangako niyo, sir. Alagaan niyo po ng maayos ang institute at kumain po kayo ng putumaya at mangga araw-araw." Tumango ako, hindi makapagsalita. Dinala siya ng police van. Tumayo ako, tinitingnan hanggang sa mawala ang sasakyan sa paningin at pagkatapos ay napaluhod ako sa sahig. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na naramdaman kong wala akong kapangyarihan. 4 mabilyong dirhams, 100 palapag na gusali, 100-meter na yate, walang naitulong. Dinampot ko ang telepono, nag-livestream agad. Lahat, si Ate Nelia ay ide-deport. Ang taong nagligtas sa buhay ko, nagligtas sa lungsod na ito, ay pinapaalis dahil sa batas na hindi nakakakita ng puso ng tao. Sa loob ng 1 oras, ang hashtag Save Ate Nelia ay naging world trend. Nagmarcha ang mga taga-Dubai. Ibinahagi ng mga Filipino sa buong mundo ang clip. Nag-tweet ang Queen of England ng, "Ang kabaitan ay walang hangganan." Ngunit ang van ni Ate Nelia ay patungo sa airport. Nagmaneho ako ng mas mabilis kaysa dati. Dumating sa airport, tumakbo sa gitna ng maraming tao. Nakita si Ate Nelia na nakatayo sa harap ng gate, malapit ng dumaan sa immigration. "Ate Nelia!" Sigaw ko. Lumingon siya. Tumulo ang luha niya. Tumakbo ako. Niyakap siya sa harap ng mga pulis. Sa harap ng daan-daang kamera, humihingi ako ng tawad. Wala akong naitulong. Hinaplos ni Ate Nelia ang likod ko. "Ginawa niyo po ang lahat, sir. Ipinagmamalaki ko po na
nakilala ko kayo. Dinukot niya ang maliit na plato ng puto maya at mangga mula sa bag niya, ang plato na ginawa niya bago pumunta sa airport. Kumain po kayo ng huling kagat bago ako umalis. Kumain ako. Kumain habang lumuluha. Hinila siya ng mga pulis. Lumingon siya, ngumiti sa huling pagkakataon. Magkita tayo ulit sa Pilipinas. Sumara ang pinto. Lumipad ang eroplano. Tumayo ako, tinitingnan ang langit. Pakiramdam ko, napunit ang puso ko. Ngunit sa sandaling iyon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Lumingon ako, nag-anunsyo sa live camera. Bukas, lilipad ako sa Pilipinas. Hihingi ako ng tawad kay Ate Nelia sa bahay nila at mananatili ako doon hanggang sa maibalik ko siya. At iyon ang simula ng bagong paglalakbay, isang paglalakbay na iiwan ko ang lahat para hanapin ang maliit na taong nagpabago sa akin. Pagkatapos ng 2 araw, lumabas ako sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Walang limousine, walang bodyguard, isang maleta lang at isang mabigat na puso. Sumakay ako sa taxi, sinabi ang pangalan ng probinsya na kinuwento ni Ate Nelia, Nongka Village, Pangasinan. Tiningnan ako ng taxi driver sa rearview mirror, ngumiti ng malawak. Ah, kayo po ba ang Dubai billionaire na lumuhod sa harap ni Ate Nelia? Kilala na po kayo ng buong bansa. Ngumiti ako, nahihiya sa unang pagkakataon na pinuri ako. Sa loob ng 4 na oras na biyahe, tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang mga palayan, nakita ko ang kalabaw, nakita ko ang mga bata na naglalaro, nakita ko ang mga ngiti na hindi peke. Umiyak ako ng tahimik. Dumating ako sa village bandang 1:00 ng hapon. Ang bahay ni Ate Nelia ay isang elevated wooden house na may nipa roof. Sa harap ng bahay, may malaking puno ng mangga. Naghihintay ang nanay ni Ate Nelia, payat, ngunit nakangiti ng malawak. Dumating na pala ang City Lord, sabi niya. Nagbigay ako ng mano sa halos sahig. Magandang araw po, nanay. Nandito po ako para humingi ng tawad at sunduin si Ate Nelia. Dinala ako ng nanay niya sa loob. Nakatayo si Ate Nelia sa balcony, nakasuot ng floral dress, nahihiyang ngumiti. Dumating po ba talaga kayo, sir? Lumuhod ako doon, sa lupa ng probinsya. Nandito ako para humingi ng tawad, Ate Nelia. Humihingi ako ng tawad dahil wala akong naitulong. Humihingi ako ng tawad dahil hinamak kita. Humihingi ako ng tawad dahil kailangan mong bumalik ng ganito. Dali-dali akong hinila ni Ate Nelia patayo, umiiyak. Huwag po kayong gumawa ng ganyan, sir. Masaya po akong umuwi. Niyakap ko po ang nanay ko. Nakakain po ako ng puto maya at mangga mula sa mangga sa likod bahay. Ngumiti ang nanay niya. Nagbigay ng plato ng puto maya at mangga. Kumain ka muna, anak. Napakatamis ng mangga ngayong taon. Kumain ako. Kumain hanggang sa maubos ang plato. Kumain hanggang sa lumuha ako. Noong gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng bahay. Nagkaroon ng maliit na fiesta. May rondalla, may pansit, may malaking palayok ng puto maya at mangga. Umakyat ako sa bamboo stage, may hawak na mikropono, luma ang speaker. Mga kapatid, naisip ko dati na mabibili ng pera ang lahat. Pero nang dumating ako dito, alam ko na. Hindi mabibili ng pera ang kaligayahan, hindi mabibili ang ngiti, hindi mabibili ang puso ng mga Filipino. Pumalakpak ang mga tao. Lumingon ako kay Ate Nelia. Ate Nelia, babalik ka ba sa Dubai? Kasama ko. Naghihintay pa rin ang institute sa iyo. Naghihintay pa rin ang mga bata. Umiling si Ate Nelia, ngumiti ng mahinahon. Hindi na po ako babalik, sir. Mananatili po ako dito. Magbubukas ako ng Nelia Institute branch sa Pangasinan. Magtuturo ako sa mga batang probinsyano na magluto ng Filipinong pagkain at ipadala sa buong mundo. Nagulat ako. Paano ang institute sa Dubai? Ngumiti ng malawak si Ate Nelia. Kayo na po ang bahala, sir. Mas magaling po kayo sa akin. Mahal na po kayo ng mga bata. Tumulo ang luha ko. Noong gabing iyon, natulog ako sa bahay ni Ate Nelia. Natulog ako sa bamboo mat, nakikinig sa huni ng kuliglig, tinitingnan ang punong-puno ng bituin na langit. Ito ang unang pagkakataon na nakatulog ako ng mahimbing nang hindi umiinom ng pampatulog. Kinabukasan, nag-anunsyo ako ng malaking balita sa social media, ibebenta ko ang lahat ng ari-arian ko sa Dubai
at lilipat ako sa Pilipinas ng permanente para alagaan ang Nelia Institute at magtayo ng mga bagong branch sa buong bansa. Ang balitang ito ay nagpagulat sa mundo. Ang Arab billionaire ay umalis sa disyerto para manirahan sa Pilipinong probinsya. Ngunit para sa akin, ito ang tunay na pag-uwi. Dinala ako ni Ate Nelia sa isang 10 ektaryang bakanteng lupa sa tabi ng palayan. Ito po ang magiging unang branch. Ang pangalan po, Philippine Mango Institute. Ngumiti ako at niyakap siya. Salamat po at tinanggap niyo ako. Tumawa si Ate Nelia. Tinanggap niyo po ako. Sa Dubai dati, sir. Ngayon, turn ko naman. At ng araw na iyon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang mapagmataas na billionaire ay naging isang Filipinong farmer na nag-aaral ngumiti at mamuhay ng ordinaryo. Dahil alam ko na, ang tunay na kadakilaan ay wala sa matatayog na gusali, kundi nasa pusong punong-puno ng awa tulad ni Ate Nelia. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa gitna ng palayan sa Pangasinan, nakasuot ng patadyong may hawak na hoe, basang-basa ng pawis. Sa tabi ko ay ang anak kong lalaki na lumipad mula sa England, tinutulungan ng mga farmer na magtanim ng karabaong mangga. Ang Philippine Mango Institute ay lumawak na sa 10 branch sa buong Pilipinas at 4 na branch sa gitnang silangan. Ngunit hindi na ako bumalik sa Dubai. Ibinenta ko ang lahat doon, ibinigay ang lahat ng pera sa isang foundation na tinatawag na Ate Nelia Foundation na nag-aalaga sa mga ulila at foreign worker. Ngayon, anniversary ng paglipat ko sa Pilipinas. Nagdaos ng malaking fiesta ang mga tao. May bamboo stage, may rondala, may 10 malalaking palayok ng putumaya at mangga. Umakyat si Ate Nelia sa stage, may hawak na mikropono, nakangiti ng malawak tulad ng unang araw na nakita ko siya. Ngayon, gusto kong ikwento sa lahat na naisip ko dati na ang Dubai ay isang pangarap. Pero ngayon, alam ko na. Ang tunay na pangarap ay nandito, ang ating tahanan, na kahit gaano pa tayo kalayo magpunta, may lugar pa rin tayong babalikan. Lumingon siya sa akin. At gusto kong magpasalamat kay Sir Al-Khalil dahil ipinakita niya sa akin na kayaring magbago ang mga tao kung may makakita sa kanila na mag-aabot ng isang plato ng putumaya at mangga. Tumawa at pumalakpak ang mga tao. Umakyat ako sa stage, niyakap si Ate Nelia at nagsalita sa lahat. 1 taon na ang nakalipas. Naisip ko na nawala ko ang lahat. Pero sa totoo lang, nakuha ko ang lahat. Isang bagong pamilya, mga bagong kaibigan, isang bagong buhay. At natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bank account, kundi ang ngiti ng mga tao sa paligid ko. Dinampot ko ang plato ng putumaya at mangga, itinaas ng mataas. Ngayon, gusto ko kayong imbitahan na kumain ng putumaya at mangga ng magkasama at mangako na hindi na natin hahamakin ang sinuman. Dahil lahat tayo ay may Pilipinong mangga sa ating puso. Tumakbo ang mga tao, niyakap ako, niyakap si Ate Nelia, niyakap ang isa't isa. Noong gabing iyon, sa ilalim ng full moon, nakaupo kami, kumakain ng putumaya at mangga, nakikinig sa rondala, sumasayaw ng bayanihan. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang nanay ni Ate Nelia. Nakita ko ang anak kong lalaki. Nakita ko ang mga ulila na may tahanan na ngayon. Nakita ko ang mga foreign worker na nawalan ng pag-asa. Lahat sila ay nakangiti. Itinaas ko ang kamay ko, nagbigay ng mano sa langit. Salamat sa lahat ng nagdala sa akin dito. Salamat sa emergency landing sa buhay ko na nagpadala sa akin kay Ate Nelia sa Pilipinas, sa sarili ko. At noong gabing iyon, alam ko na. Ang tunay na himala ay hindi ang 100 palapag na gusali, hindi ang milyon-milyong pera, kundi ang isang plato ng putumaya at mangga na 8 dirhams na nagpabago sa isang mapagmataas na billionaire para maging pinakamasayang Filipinong farmer sa mundo. Ako, si Ahmad Al-Khalil. Dati akong may-ari ng disyerto, pero ngayon ako ang may-ari ng bukid ng mangga at may-ari ng pusong punong-puno ng awa mula sa lupain ng Pilipinas. At mananatili ako dito dahil ito ang aking tahanan.